General Kit Chafilo ay sana po magsalita kayo. Dahil kayo ay what? Dapat kayo ay magpoprotekta sa taong bayan. Yan po yung trabaho ninyo. Alam kong pinag-initan kayo. So pinag-initan ito siya mga kababayan. Actually tinanggal siya eh. Kasi itong si General Kit Chafilo, isang magiting na na sundalo. Okay? Ay dapat talaga ang kanyang trabaho ay protektahan ang mga tao, ang mga sambayanang Pilipino o mag-gather ng mga intelligence, report dyan sa ISAP. But ganun pa man, inappoint siya ng July of 2022, so by October, tinanggal na siya. Bakit siya tinanggal? Kasi isa po siya sa general. The fact na siyang chief during the time, siya ay umalma sa utos ni Lisa Tanas. Okay? Sa utos ni Lisa Tanas na ipakidnap yung mga bata. Alright? So, yan yun mga kababayan. Okay. So, ano nangyari dito sa mga kapapasok lang? Isa po itong domestic quarrel, domestic problem o domestic problema na kung saan itong kasabwat ni Lisa ayon sa ating source, ayon sa ating informasyon na nakuha, na si Lisa at itong si Chua ay magkasabwat sa illegal na negosyo dyan sa gobyerno. Ano yung mga illegal na negosyo nila? Sobrang illegal na nakakabili sila ng chopper, nakakapag-bulletproof ng bahay itong si Chua, at nakakabili ng yate at kung ano-ano pa, mga luxury sa buhay na hindi naman nagmamatch sa kanyang negosyo. Pero dahil po siya ay ayon sa ating source, okay, sa ating puting ahas, ay ginagarantiya ni Marcos Jr. at ni Ahas na kapag negosyo siya sa gobyerno ng illegal at kamkamin ang pera ninyo lahat, mga kababayan. So yan yon, mga palangga. Okay? Ngayon, anong gagawin natin dito sa mga ito? So dapat wag natin silang tigilan dahil ang problemang ito ng mag-asawa, not mag-asawa, they're partners, ng distressed mother na umalis sa Pilipinas dahil nga, syempre, itong si Chua, ayon sa ating source, bangag-bangag din katulad nila. Diba? Sabi nga, friends with the same feather, diba? With the same pulburon, diba? Pulburon together, diba? So, yun ang ating, sabi ng ating source, mga kababayan, talagang limpak-limpak at bilyones ang kinikita ni Lisa at ang mga kasabwat niya, at isa na nga dito si Chua sa mga illegal na negosyo. Kaya nga sabi ko, kung gagawin lang ng tama ng gobyerno, ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman, ng lahat ng sangay ng ahensya, na kung saan mayroong pananagutan sa mga ganitong klasing pangyayari sa bayan natin, na ang First Lady Ahas ay nakikipagnegosyo sa mga sindikato dahil siya mismo ay isang sindikato. Okay? Balikan natin, away mag-asawa, at nung February, na ipakita natin sa inyo yung video ni Lisa at na-present natin sa inyo yung mga fabricated crime na ginawa ni Liza sa tulong ng asawa ni Teddy Boy Locsin at ni Teddy Boy Locsin Jr., yung hinayupak na yan, mga jutang ginelas na yan, at mga tiwali dyan sa DFA, sa Department of Justice. So, nag-isa katuparan ni Lisa at ni Chua ang pangingidnap sa minor de edad. Inagaw nila ang 2 minor de edad sa nanay dahil hindi naman actually ang intensyon talaga para kunin ang mga bata. Ang talagang gustong kunin ni Lisa at ni Chua ay yung iPad na punong-puno ng ebidensya na ipinresent ng distressed mother sa United Nations and sa International Commission on Human Rights. Yun. Kasi nga yung mga bata, hindi naman inaalagaan ni Chua ayon sa ating source. Sa halip, yaya po ang nag-aalaga. So wala siyang pagmamahal na tunay dun sa anak kasi kung mahal mo yung anak, hands-on ka. At in the first place, kung mahal mo yung anak, hindi mo siya kikidnapin.
Ganun lang yon. Hayaan mo siyang manatili sa kanyang ina dahil ang ina ay may karapatan. Pero dahil magkatuwang nga sila ni Lisa sa kanilang illegal business, ayon sa ating source, kaya si Lisa mismo ang utak ng pangingidnap na dapat ito'y imbestigahan sa Senado o sa Kongreso sa pagbukas. At nakausap na natin ang ating puting ahas na nagsisend sa atin ng information. Nang sabi ko doon sa puting ahas, kung kaibigan mo si distressed mother, i-encourage mo siya na sumulat sa Kongreso at Senado para makapag-hearing dito sa usaping ito. Diba? Ngayon, mga palangga, okay? Ano ang dapat gawin, okay, ni General Teofilo? Okay, sir, sabi nga ng Third Floor Studio, sa kanilang vlog kanina, mayroon kayang Mag-i-Agent Morales II. I think, General Teofilo, Mr. Kit Teofilo, it's high time, to speak up since naikwento mo na rin kay Attorney Vic Rodriguez based on sa kanyang press conference na inamin mo na yes, na meron talagang kidnapping o extraction na ang mastermind ay si Liza. Okay? Ano ba ang trabaho ninyo dapat, mga sir, mga ma'am, sa ISAF? Di ba? Para protektahan niyo yung bayan. Ano yan? Intelligence kayo, di ba? To gather information, di ba? I-analyze nyo yung mga impormasyon kung ito ba ay nakakaapekto sa inyong mga military operation, ito ba ay nakakaapekto sa taong bayan, di ba? Ganun yun. Kaya nga intelligence nakakakuha kayo ng mga report para i-identify ninyo kung ano yung mga reports, may threat ba sa Pilipinas? May threat ba sa ekonomiya natin? Di ba? Pero mismo kayong mga tiwali ay threat sa mamamayang Pilipino dyan sa ISAF kasi sinusunod nyo ang isang ahas na si Lisa at si Marcos Jr. na bangag. Di ba ang trabaho ninyo bilang isang intelligence, okay? O bilang chief, o kayo lahat dyan, bilang intelligence service, di ba? Ang serbisyo ninyo para sa Pilipino, para i-identify ninyo ang mga reports kung ito ba ay makakasira sa ating bayan o sa pangkalahatang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Kayo mismo ang sumira ng kinabukasan ng nanay at ng kanyang mga anak na nakipaglaging kasangkapan kayo ni Lisa Tanas at ng gobyernong ito para dukutin ang mga bata. At naiparinig ko na rin naman sa inyo ang iyakan ng mga bata, nandyan sa YouTube natin, panoorin nyo na lang yung mga iyakan na yon, rinig nyo na rin naman yung voice message ni Lisa Tanas na in-address niya sinend niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na inuutusan niyang i-expedite or ayusin o i-fix, di ba? I-fix ang mga dokumento na ginawa ng judge. I think that was Judge Guray, okay, na nakipagsabuatan kay Chua dun sa mga fabricated cases or crime na ikinaso dito kay distressed mother, and later on nga this January of 2024 yun ay nag-withdraw yung mga complainants. So again, kayong nasa ISAF, okay, lahat kayo dito na kumasabwat kay Lisa ay mananagot kayo sa taong bayan. Kaya nga itong nananawagan tayo kaya General Teofilo na, sir, ipagtanggol mo ang taong bayan. Kasi nababasa ko na ikaw ay magiting na sundalo, magiting ng kapagatanggol ng bayan. You're there. Wala ka na, although tinanggal ka nila, di ba? Dahil hindi ka sumunod sa mga kababuyan o kahayupan nitong gobyernong ito, dapat magsalita ka na at i-booking mo pa even yung mga intelligence report na nalalaman mo kung kasama dyan ang, that was Nika, no? Yung kay, kay Clarita Carlos, yung sa kay Clarita Carlos, yung report naman na
smuggler itong si Martin Araneta, itong sila Tambalusos o itong pamilya ni Lisa at ni Marcos Jr., sila mismo ay smuggler. Nasa NICA report din yan, pero si Clarita Carlos ay binigyan ng generous allowance ni Lisa, kaya tumahimik na yung matandang hukluban na yan at binigyan ng trabaho ni Martin Romualdez dyan sa Congress. Kaya naman, 2 days ago, Clarita Carlos, may nakakita sa'yo, ito may segue ko lang, sa Gensan na ikaw ay may security o may parang PSG. Di ba? Ito si Clarita Carlos, meron po siyang PSG ayon sa aking kaibigan na namataan siya sa Gensan. Kung may mga taga Gensan yan, mag-send kayo ng picture sa Maharlika Network at protonmail.com kung napicturean ninyo. Yung friend ko kasi hindi niya napicturean kasi nagmamadali siya sa flight niya and everything. So hindi niya nakuha ng picture. But anyway, gusto niya lang iparating na si Clarita Carlos na minsan na National Security Advisor na naka-receive ng report na ang mga Araneta Marcos ay mga smuggler. Kaya nga ba tinanggal siya at para manahimik si Clarita Carlos ay binigyan na lamang ni Lisa ng generous allowance. Ngayon, binigyan din ng trabaho ni Martin Romualdez para itikom ni Clarita ang kanyang bunganga. At babaunin na lang niya siguro sa hukay yung kanyang nalalaman. Well, hindi naman, kahit na baunin mo Clarita, alam na ng taong bayan. So, ganun po ang mga tao, matanda na, kukunin ka na ng lupa, wala talagang prinsipyo sa ngalan ng pera. Balik tayo dito sa isa. Okay? So, General Teofilo, sana po tumayo kayo. Tayuan ninyo ang taong bayan since na-confirm mo na po kay Attorney Vic Rodriguez na si Lisa ay mastermind ng illegal na pagdukot ng mga bata o extraction. Ang trabaho po ninyo ay to counter threats sa ating bayan. Ito po mismo ang Jutang Ginemes na Liza Tanas ay threat at ang gobyernong ito ay threat. Ang ISAP, ang trabaho nyo, what? To identify threat sa sambayan ng Pilipino. From domestic o sa loob ng Pilipinas o sa labas. Pero kayo mismo na mga kinasabwat ni Lisa ay threat. Actually, kayo pa mismo ang nagparusa dito sa mga batang mawalay sa kanilang ina. So, General Teofilo, you have to stand up and speak up sa ngalan ng sinumpaan nyo pong trabaho na i-booking nyo sa taong bayan o sumulat kayo mismo, kayo naman ang sumulat sa Congress and the Senate. Okay, sa lower and the upper house, sumulat kayo kung ano ang nalalaman nyo sa pangingidnap ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso sa konstitusyon, sa batas, pang-aabuso sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan. Ayan, kaya tahimik din yan si Ontiveros, isa pa yan. But anyway, kayo dyan sa ISAP, yan ang trabaho ninyo para protektahan sa masamang elemento ang bayang Pilipinas o ang Pilipino, di ba? Ang mga trabaho ninyo mag-provide ng what? Ng mga report na kung mayroong masasamang damo, mismo ang Gigi Monita na Lisa ang promotor ng kidnapping. So, hindi nyo po ginawa ang inyong trabaho. So, nag-fail kayo. Isa yan sa trabaho nyo, mag-operate kayo ng mga masasamang damo. Diba? Kaya nga intelligence ISAF Diba? Nagsusurveillance siya mga yan sa mga masasamang damo. Nagko-conduct ng mga operation kung mayroong mga threat nga sa ating komunidad. Itong si Lisa threat. Hindi lang siya threat. Diba? Talagang national problem, sabi nga ni Atty. Glenn Chong. Instead na mayroon kayong mga special operations to combat the hegemonyo na sumisira nga sa kinabukasan ng bayan at sisirain ang ating bayan, pero ang special operations na nag-engage kayo, pangingidnap. Tama ba yon? Tama ba na ang ISAF
Ang inyong mandato dyan, ang inyong trabaho dyan, imbis na protektahan ang sambayan ng Pilipino, hindi, ang ginawa ninyo, nangidnap kayo? Ganyan ba? Oh, at kasabwat pa kayo ni Lisa na, 'di ba? Kasama yan sa trabaho niyo ang cyber intelligence na 'yan. O anong ginagamit? Anong ginagawa ng mga tiwali diyan? Imbis na yung cyber intelligence group ninyo or yung mga naka-assign diyan ay i-monitor at i-secure ang mga cyber domain ng gobyerno, tingnan mo, kayo mismo ang nag-hack. 'Di ba? In the past, last year, ilan? Ano yung mga government sites ang mga na-hack? Pati Congress. Kasi hack me. Yan ang trabaho ninyo. Pero, anong ginagawa ninyo? To protect the people, to protect the masamang elemento, to protect the cyber domain, pero kayo mismo ang nag-hack. I'm not saying lahat kayo, kaya nga tayo nananawagan, kaya General Chafilo, na mag-speak up ka na, sir. Kasi your job, kung nung nandiyan ka pa, I don't know kung ano na yung ano mo ngayon kung ano na yung pwesto mo. Kasi the last time I know, tinanggal ka nila kasi, sir, ayaw mong sumunod sa kababuyan o walang hiyaan o kaibilan nitong gobyernong bangag na ito. Diba? So, imbis na iprotektahan ninyo, ayan, kayo dyan ngayon sa isa, protektahan ninyo ang mga yun nga, yung cyberspace. Di ba? Kung may mga threats, may mga I don't know kung kasama yung mga fraudulent dyan sa inyo, o yung mga espionage na yan, di ba? Pero mismo si Lisa ang threat. Ang mastermind, ang threat sa bawat Pilipino. Siya mismo ang nagtiterrorize sa buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan nitong pagmamando, paglalapastangan sa batas para mangdukot ng mga bata at dukutin ang nanay ng mga bata, pero nag-failed sila kasi the intention is to get that iPad na nasa distressed mother. Ayon sa ating source, kasi nandoon ang mga ebidensya na makakapagdiin sa gobyernong bangag na sila ay magkakasabwat sa illegal na negosyo, kasama dun si Kumar, ayon sa ating source, kasama si Tambaluslos, kasama ang mga senador at mga kongresista. Yan ang trabaho ninyo, ISAF. Di ba? Coordination, working hand in hand, chu-chu-chu-chu, ever. Di ba? Ano yung working hand in hand ninyo? To ensure, di ba, dapat national security, working hand in hand sa mga international agencies to provide what? Di ba? Yung mga bagong high-tech na mga, what you call it, tools or information to combat bang, 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 bang. To combat terrorism sa atin. Pero anong ginawa ni Kuting? Ayan, gusto kayong isalang sa gyera. Gusto kayong isalang sa bang, bang, bang. So, kaya nananawagan tayo, again, paulit-ulit ko po babanggitin ang pangalan ninyo. General Kit Chafilo. I believe, tingnan ko yung mukha mo. Mukha naman po kayong tao, hindi naman po kayong mukhang punong-puno ng sungay, katulad ng Marcos Bangag at ng kanyang asawa at ng kanyang buong angkan na pamilya na punong-puno ng sungay ng mga jejemonyo. So, your job to secure and protect the Filipino people. Okay? Pero anong ulit-ulitin natin, ang nangyari ay in-ensure nyo, di ba, sinecure nyo na madukot ang mga minor de edad. Pahirapan ninyo. Pahirapan ninyo ang mga bata at iwalay dahil sa utos ni Lisa Tanas. Yan ang trabaho ninyo. Makipag-coordinate sa ating mga kapulisan, kasundaluhan. Pero anong coordination ang ginawa nyo? Coordination, again, to extract, to dukot, to kidnap, at lahat ng panggigipit. Wala kayong pakialam. Kaya nagtagumpay si Lisa Tanas in July of 2022, tuluyan nilang nadukot ang mga bata. Narinig yun naman po yung mga iyakan, hiyawan ng mga bata na ayaw nilang mawalay sa kanilang ina at tumatangis ang kanilang ina. So instead, you coordinate with the Philippine National Police, with the DOJ at sa iba pa,
nag-coordinate naman kayo. Pero not to help the minor, to solve their problem, pero to extract them, to kidnap them, para pabigyan nyo ng miserable at kalbaryo at hell ang buhay nila.